Magkano ang dagdag gastos mo sa isang linggo? Kung nagmumotor ka, kung nagko-commute, kung nakakotse, iba-iba yan. Pero pare-pareho ang tama. Kain, sahi, delivery, Marinelo Sinuga Boss, magandang araw sa inyong lahat sa ating mini podcast na kung saan hinahati-hati natin ang mga komplikadong issue para maging malinaw, praktikal at pang-araw-araw na pamumuhay. Kung nagpagas ka ngayong linggo, malamang napahinto ka sandali at napaisip, bakit ganito? Hindi lang 60 ang presyo, kundi 80, 90 at minsan papalapit na ng 100 kada litro. Depende sa lugar at sa klase ng fuel. Kung delivery rider ka, ramdam mo yan araw-araw. Kung may maliit kang negosyo na umaasa sa transport, ramdam mo yan sa cost. Kung commuter ka, ramdam mo yan kapag nagtaas ng pamasahe o pamasahe sa tricycle at sa bawat litro ng gasolina sa tangki mo, para bang nabubutasan ang bulsa mo. Ngayon gusto kong itanong sa'yo, saan nga ba napupunta ang bawat pisong binabayad mo sa gasolina? Sa totoo lang, habang tumataas ang presyo ng gasolina, hindi lang ikaw ang nahihirapan, may mga kumikita rin. Pero, sino? Oil company ba? Gobyerno ba? O yung global market? Sa episode na ito, hihimayin natin ang katotohanan. Maraming tao ang nagtatanong, di ba may stocks pa sila na binili ng mas mura? Ang sagot, sa oil pricing, kadalasan ang sinusunod ay replacement cost. Presyo ng papalit na supply, hindi presyo ng lumang bili. Pag-usapan natin yan ng malinaw. Simulan natin sa pinaka-basic. Halimbawa, sa presyo ng gasolina ay 80 ang kada litro. Ganito ang nangyayari sa pera mo. Sa bawat 45 hanggang 50, binabayad sa crude oil yan. At sa bawat 10 hanggang 15 pesos, yan ang binabayad natin sa buhis. At sa bawat 8 hanggang 10 piso, yan ang bayad sa transport, storage, at operasyon. At sa 3 piso hanggang 5 piso, kita ng oil company. Ngayon, babalik tayo dun sa tanong, bakit tumataas agad kahit may luma pang stock? Isipin mo, may maliit kang tindahan ng bigas. Nakabili ka kahapon ng 10 sako sa 40 pesos kada kilo. Ngayon, tumawag ang supplier mo, Boss, 48 na sa sunod na delivery. Kung ibibinta mo pa rin ng 40 lahat, maubos ang stock mo, tapos pag reorder mo, wala kang pangbili o sobrang liit ng margin. Kaya, sa maraming negosyo, hindi historical cost ang basihan, kundi replacement cost, presyo ng papalit na supply. Paliwanag po. Hindi ito automatic na tama o mali. Pero, ito ang karaniwang logic kung bakit mabilis mag-react ang pump price sa expectation ng mga sumusunod na shipment. Kaya kung gusto natin ng mas stable, hindi lang kumpanya ang usapan, policy design din. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng binabayad mo ay napupunta sa oil company. At mas importante, hindi lang isang faktor ang dahilan ng pagtaas ng presyo. Kahit nasa Pilipinas tayo, global ang presyohan ng langis. Bakit? Kasi karamihan ng petroleum product natin ay imported at nakatali sa world oil price. Presyo ng crude oil at refined products sa international market o palitan ng piso at dolyar. Dahil kadalasan, US dollar ang bayaran sa imports o sa freight at insurance. Diyan pumapasok yung shipping cost, risk premiums. At ang panghuli ay yung supply disruption, kagaya ng gera, bagyo, mga refinery issues, OPEC decision, at kung ano-ano pa. Ipalagay natin, kunwari stable ang world price, pero humina ang peso, pwedeng tumaas pa rin ang dating presyo dito. Kasi, dolyar ang bayaran sa import, tapos kung i-convert sa piso, kaya kahit bumaba ang balita sa crude oil, hindi gaano kalaki ang bagsak ng pump price kung iba ang galaw ng exchange rate at shipping cost. Ngayon, na malinaw na ang global at currency driven, ang malaking parte ng presyo, lumipat tayo sa parte ng direktang lokal at policy-related kagaya ng buhis. Ngayon, pag-usapan natin isang malaking bahagi, buhis o mga taxes. Sa bawat litro ng gasolina, may dalawang pangunahing tax. Nangunguna dyan ang excise tax, fixed. Ang VAT naman, yung 12% percentage tax. Linawin natin. Excise tax, parang fixed na patong. Kahit nasisinta o 90 ang gasolina, pareho ang excise tax per litro, depende sa fuel type. Ang VAT naman ay porsyento sa presyo. Kaya kapag ang mataas ang base price, mataas din ang VAT. Kung ang VAT ay 12% at ang VATable portion ng presyo ay tumataas, natural na tataas ang VAT na nakapaloob. Kaya minsan, habang tumataas ang pump price, may kasabay na automatic na pagtaas ng tax component kahit walang bagong batas. At ito na ang pansinin natin. Habang tumataas ang presyo ng gasolina, mas lumalaki rin ang kinukuligtang buwis.
Halimbawa, kung 60 ang gasolina, ang mas maliit na VAT, pero kung 90 na mas mataas ang VAT, ibig sabihin, habang nahihirapan ang consumer, tumataas din ang koleksyon ng gobyerno. Marami sa atin ang pakiramdam na ganito. Pagtaas, pagbilis, pagbaba, ang bagal. Bakit? Timing ng deliveries at inventory. Iba-ibang araw ng dating na supply. Pwedeng mas mahal ang kapalit na delivery kahit na may natitirang lumang stock. Price adjustment by cycle. Kadalasan, weekly ang malaking galaw ng pump price. Kung bumaba ngayon ang world price, hindi agad ang real time. Ang pagbabago sa pump, ang risk management. Kapag mababa ang market, may mga kumpanya na nag-iingat para hindi sila maipit kung biglaang tumaas ulit sa susunod na shipment. Dito na natin pag-uusapan ang cost na hindi bumababa. Ang sahod, ang kuryente, logistic, rent. Hindi lang yung bumababa kapag bumababa ang crude oil. Hindi ibig sabihin nito na laging may daya. Pero ibig sabihin, komplikado ang chain. At kapag hindi naiintindihan ng public, mas lumalaki ang duda. Kaya mahalaga ang transparency. Isipin natin na parang pie ang nakukuliktang buwis mula sa fuel sa loob ng isang taon. Malaki ito, ramdam at kapag high ang oil prices. At dahil araw-araw tayong gumagamit ng fuel, transport, delivery, logistics, tuloy-tuloy din ang koleksyon. Kaya kapag tumataas ang pump price, mas kapansin-pansin din ang laki ng pie. Sa bawat litro ay may katumbas na buwis. Kung ganito kalaki ang pie, bakit walang hiwa ang direktang bumabalik para pababayin ang presyo ng gasolina? Malaking bahagi ng kolektang buwis mula sa langis ay napupunta sa iba-ibang programa ng gobyerno, kagaya ng infrastructure, social services, at edukasyon. Pero ang tanong ng marami, bakit hindi ginagamit ang bahagi ng pie na ito para sa direktang ibaba ang presyo ng gasolina mismo? Sa kasalukuyan, nakalaan ang mga buwis para sa mga pangunahing gastusin ng bansa, tulad ng kalsada, tulay, purpose, at health programs. Bagamat may mga panukalan at subsidiya, program na maglalayong tumulong sa mga pinakaapektadong hindi tuwirang binabawasan ang buwis, ang presyo ng gasolina para sa lahat. Kaya nananatiling mahalaga ang tanong, may paraan ba para gawing mas direct ang balik buwis sa presyo ng langis? O sadyang maimportanteng mas malawak na serbisyo publiko kaysa pansamantalang pagbaba ng presyo? Karaniwan dito napupunta ang mga buwis mula sa langis, infrastructure, social services, edukasyon, national budget. Halimbawa ang mga proyektong pinupunduhan, kalsada, tulay, purpose, health program. Wala kang makikitang nakareserba sa fuel tax na para sa fuel. Ibig sabihin, hindi automatic na bumabalik ang buwis mula sa langis para pababain ang presyo ng gasolina. Sa halip, ginagamit ito sa mas malawak ng gastusin ng pamahalaan, tulad ng infrastructure, social services, at edukasyon na tumutugon sa pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Kaya hindi direktang nakakaapekto ang buwis sa pagbaba ng presyo ng gasolina para sa lahat. Pugkus, tumutulong sa pagpatuloy ng mga pangunahing serbisyo at proyekto ng gobyerno. Ngayon, dito papasok ang isang napakagandang tanong. Kapag sinasabi nating gamitin ang taxes, hindi ibig sabihin na free gas. Ang ibig sabihin, gumawa ng mekanismo na kapag sobrang taas, may sasalo. Kapag sobrang baba, may iipunin. Okay. Ito ang mga practical na opsyon. Una, magkaroon tayo ng buffer fund o price stabilization fund. Kapag mababa ang presyo, mas malaki ang nalilikom. Kapag mataas, may pondo para sa pansamantalang pagbawa sa impact. Ang halimbawa, yung mga targeted discount o temporary tax adjustment na may malinaw na mga rules. O ito pa ang pangalawa, yung strategic oil reserve, yung sa government stocks. Bumili kapag mura, mag-rotate ng stock at maglabas kapag may supply shock para hindi biglang tumatalon ang presyo. O ito pa ang pangatlo, targeted assistance. O itang nandun nyo, hindi yan para sa lahat. Ang fuel voucher o subsidiya ay para sa pinakaapektado, mga kagaya ng public transport, deliveries, farmers, fisher folks. Para hindi sumabog ang presyo ng mga bilihin pero may kapalit. Magandang pakinggan, pero delikado kung walang rules. Kaya kung gagawin nito, kailangan ng safeguard, clear target, kailangan ng mag-ipon, kailangan maglalabas, public reporting, magkano ang pundo, saan ginastos, yung mga independent audit at rotation plan para hindi masirang stock at hindi maging opportunity para sa katiwalian.
o korupsyon. Kung may 70% na para sa infrastructure, pwede bang gamitin ito para sa oil depot o para masariling stock ang bansa? Oo, pwede. Pwedeng gawing fuel voucher. Oo, at ginagawa na, pero kulang pa. Hindi problema ang pondo. Ang tanong, paano ito ginagamit? Kung ang malaking bahagi ng pondo ay para sa infrastructure, ay inilalaan, may responsibilidad na gamitin ito upang magtayo ng oil depot at magkaroon ng strategic oil reserve. Ang pagkakaroon ng sariling stock ng bansa ay isang mahalagang hakbang para sa mas handa sa mga supply shock at biglang pagtaas ng presyo ng langis. Sa ganitong paraan, maraming maaaring mabawasan ang epekto sa pangdaigdig na pagbabago ng presyo ng gasolina at mapanatili ang katatagan ng lokal na merkado. Gayon din, maaaring gamitin ang bahagi ng pondo para sa targeted assistance tulad ng fuel voucher. Bagamat ginagawa na ito, kulang pa ang saklaw. Ang layunin ng mga ganitong mekanismo ay tulungan ang pinaka-apektadong sektor. Halimbawa, papublikong transportasyon, magsasaka, mangingisda, upang hindi sumabog ang presyo ng mga bilihin at mapanatili ang kakayang bumili ng mga mamamayan. Hindi ang pondo ang pangunahing problema, kundi ang tamang paggamit nito. Mahalaga at malinaw na patakaran, transparent ang reporting, independent audit at upang siguradong ginagamit sa makabuluhang proyekto at hindi nauwi sa katiwalaan na walang saysay ng gastusin. Sa ganitong paraan, mas makikinabang ang bayan ng buhis mula sa langis at matutugunan ang tunay na pangangailangan sa panahon ng krisis. Isipin mo ang suspension ng sasakyan. Halimbawa, may rule ang bansa. Kapag may world price na below sa threshold ng ilang linggo, maglagay tayo ng maliit na kontribusyon para sa buffer galing sa tax collection. Pero kapag lumagpas sa high threshold at may supply shock, automatic na ang temporary support na lalabas, hindi dahil trip, kundi dahil nasa rules na. Ang layunin ay maiwasan ang biglaang shock. Ito ang tandaan natin. Importante na may guardrail at mahalaga ang anumang intervention at kung maaari may targeted lamang upang mapangalagaan ang pondo at hindi may kayat na labis sa paggamit. Sa ganitong paraan, napapanatili ng balanse at hindi na sayang ang tulong na hinilaan. Kapag lubak ang daan, hindi mo ramdam agad ang epekto. Ganon din dapat ang manararanasan pagdating sa pagbabago ng presyo ng gasolina, hindi biglaan at hindi masakit para sa mga mamamayan. Bumili kapag mura, mag-ipon, maglabas kapag mahal. Sa ganitong sistema, mas smooth o banayad ang epekto ng pagbabago ng presyo ng gasolina sa tao. Hindi na biglang umaaray sa bawat isa sa tuwing may pagtaas. Dahil ang mekanismo na ang nag-absorb ng impact at tumutulong sa pag-stabilize ng presyo. Dapat matatag. Bilang mamamayan, mahalagang maging mapanuri at aktibong bahagi ng proseso ng pagbuo ng patakaran. Lalo na sa usaping presyo ng gasolina, huwag tayong magpadala sa mga pangako na walang sapat na paliwanag o datos. Dapat nating tanungin, suriin, at mag-demand ng transparency at accountability mula sa mga namumuno. Sa bawat pagbabago ng presyo, dapat nating alamin ang mga mekanismo at pamamaraan na kalkula sino ang nagbabantay at paano na napoprotektahan ang interes ng bayan. Hindi sapat na maging passive, kailangan natin kumilos, magtanong at magkilahok para masiguro na ang sistema ay para sa lahat at hindi lamang sa iilan. May transparent formula ba sa pag-compute ng pump price at adjustment? Mahalaga ito para maiwasan ang biglaang shock sa presyo ng gasolina at masiguro na walang labis na pagtaas o pagbaba na nakakaapekto sa lahat. May plano ba para sa strategic reserve o emergency supply? O paano ito i-maintain? Ang ganitong mekanismo ay nag-absorb ng impact ng pagbabago ng presyo at tumutulong sa pag-stabilize ng merkado. O kung gagamit ng buwis para sa buffer, anong trigger at sino ang mag-a-audit? Dapat malinaw ang proseso para mapangalagahan ng pondo at hindi makahikayat ng labis ng paggamit. Kung magbigay ng ayuda, sino ang target? At paano iiwasan ang leakage? Kailangan focus at targeted ang intervention para hindi masayang ang tulong at mapanatili ang balanse ng sistema. Tayong mamamayan ang nagbabayad at tayong mamamayan ang pumipili. Hindi lang ang presyo, kundi pati ang direksyon ng mga polisiya
Hindi para sa ilan. Dapat ang benepisyo at proteksyon ay para sa lahat at bawat tanong at paglahok ay hakbang patungo sa mas makatarungan at maayos na sistema sa presyo ng gasolina. Kundi para sa lahat. Alalahanin mo, may tax, may sistema, may desisyon, at may papel ka dito. Ang takeaway, mas madaling maintindihan ang pump price kapag alam mo na may 3 layers global price, palitan ng peso, at buhis at local cost. Kapag alam natin ang mga layers na yan, mas nagiging konkreto ang usapan kung ano ang pwedeng ayusin sa sistema. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na episode, tama tayong magtanong at tumulong para sa mas malinaw, makatarungan, at maayos na sistema para sa lahat. Ngayon, tanong ko sa iyo, alin ang mas gusto mo at bakit? Bawasan ang fuel tax kapag mataas ang presyo? Palitan ang taxes pero gawing transparent? Panatilihin ang taxes pero gawing mas transparent at gumagawa ng shock absorber o system buffer plus targeted aid plus emergency stocks? Isulat mo sa baba, #option 1 o #option 2. Tapos, sabihin mo ang dahilan mo. Dapat bang bawasan ang tax? O gamitin ito para gumawa ng mas matatag na sistema? Comment mo dyan sa baba. Ako si Joseph, isang sari-sari store owner. At ito ang mini podcast para sa mas malinaw na pag-unawa sa mga bagay-bagay na tumatama sa araw-araw nating gastos. Kung nakakatulong ito, i-follow, i-subscribe mo ang podcast at i-share sa mga kaibigan mong laging may tanong pag tumataas ang gas. Sa susunod na episode, pwede nating pag-usapan bakit lahat ng bilihin sumasabay at paano nagiging domino effect ang transport cost. See you!